Magandang gabi. Ang sponsor po ng misa natin ngayong gabi ay sina Mr. Jefferson C. ng Cafe de Hero at Dr. Rhoda Arceo. At para sa pasasalamat ni Mrs. Emerita Lin at sa agarang paggaling ni na Irene Martinez at CJ Navarro. Muli po, magandang gabi mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay nasa ikatatlong araw ng Misa Novenario sa karangalan ni San Pedro at San Pablo. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng Misa ay si Reverendo Padre Ernesto Lagasca ng Order of Friars Minor Capuchin. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. So mga kapatid, kahit anong nangyari sa labas ng ulan, tayo po ay nagpapatuloy ikaw natin para hindi maantala o maputol kumbaga ang pagbuhi ng ating pagmumuhina para sa ating mahal na mga patron na si Saint Peter and Paul. So, ihanda natin sa pagkakataon nito ang ating sarili, isipan at damdamin sa pag-alay ng banal na misa. Tanggapin po natin ang buong pagpapakumbaba ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal.
Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalaga, ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at balisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malubod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral sa ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko naman hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako rin nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon ako yung naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusiyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang ginaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo'y matapat. Poon ang gawa mo'y tapat, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Tayo po ay magsitayo at magbigay galang sa mabuting balita. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga himpil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Malinaw po ang mga salita ng Panginoon Jesus sa atin po tungkol sa panalangin na marahil hindi na natin kailangan ipaliwanag ng malalim, bagamat ang mahalaga po ay na intindihan natin ang mga sabi at paturo ng Panginoon Jesus tungkol sa panalangin na ang basihan kumbaga ng buhay panalangin at ang panalangin mismo ay ito Ama namin na lagi ko natin dinadasal araw-araw at sa anumang pagkakataon ay dinadasal natin personally at bilang isang sambayanan. Pero gusto kong bigyan natin ng pansin siguro po yung unang pagbasa na mula kay San Pablo Apostol. Yamang tayo ay nasa ang ating simbahan o ang ating kapilya ay nasa pamamatnubay. Siya ang patron natin, isa sa mga patron natin si San Pablo. Ang kanyang mga salita po ngayon sa iyo at sa akin ay pagpapaalaala sa mga taga-Korinto na ang sitwasyon ng ang sulat na ito nang ibinigay ng Panginoon ni San Pablo dito ay nagkakawatak-watak, hindi ko nagkakaisa ang sambayanan o ang community ngayon sa Korinto ng mga tinuruan ni San Pablo. Kaya yan ang sinasabi niya na nakadarama ko ng makadiyos na paninibog ko tulad kayo ng isang malinis dalagang ipinakatipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalaala ko, baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na dalisay na pananalig kay Kristo tulad ng ni Iba na nalinlang ng ahas. Sinasabi ni San Pablo po dito na nanilibog po siya o nagsisilos, yun ang salita niya. Nagsisilos si San Pablo. Bakit? Anong ikinasisilos niya? Dahil ang kanyang mga tinuruan na community ng taga-Korinto nga ako ay napapalihis sila ng pagsunod, pagiging tagasunod ni Jesus. Ang sinusundan nila ay ang mga kalaban, sinisira kumbaga ang katuruan ni San Pablo.
At iyon po, nagkakawatak-watak ang mga unang Kristiyano na taga-Korinto. Kaya nga sabi niya, ako'y nanilibog po para sa Diyos. Dahil kayo na aking tinuruan at binuo bilang isang sambayanan, ay tila baga napapalihis kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, Ana, mahal na mahal ko kayo, kaya nga sana huwag tayong magkawatat-watat at huwag sundin ikaman natin ang mga katuruan na dumarating sa inyo na taliwas sa itinuturo ko at itinuro ko sa inyo. Iyon po, kung isipin mo natin, ganun bang pangyayari sa ating kapanahulan po? Opo. Di ba ho, nagkakawatak-watak po tayo sa dami po ng mga mangaral na tumutuligsa, tumutuligsa sa mga Katoliko, ay tayo mga yan ay naniniwala. Oo nga, totoo na yan sa kaya, ayaw ka na kumalikod na po. So, parang yun ang sinasabi ni San Pablo. Napapalihis dahil sa ibang mga katuruan. Pero sana huwag natin gawin yun sapagkat kayo na minamahal kong mga ni Ginoo ay itinipan ko kayo kay Kristo. So yun po mga salita ng Panginoon ni San Pablo. Sana makita mo natin yun sa sarili po nating buhay at sa buhay ng sambayanan. Lalong-lalo na ito natin sa buhay natin bilang community dito. Madali ba tayong marahuyo, madala ng ibang katuruan? Ay, ang daming mga katuruan po ngayon. Mga kayo, mga katuliko, ganyan. Umalis ka sa pagkakatuliko. Yun po ang nangyayari. No. At alam din sa Pablo na nangyayari rin sa kasalukuyan. Kanyang panalangin ay magkaisa tayo at pagkalikdan ang itinuro niya noon at itinuturo niya ngayon. Ang katuruan na yan po ay sa ating pong pananalig bilang mga Kristiyano Katoliko po ay nasa sa pangangalaga at pagtuturo ng mga Katoliko. Mga panalangin ng bayan. Itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dahilan sa Kanya na nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Ang ating pong sagot po ay, dinggin mo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kami laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
magpuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating alay at sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihahanda namin sa mga habag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay upang kami nangangambang may malaking kakulangan ay pagmaganda ang lubon mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayiling, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayon aming ikinagagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at ipinalaganap. Itinuro ni San Pedro, binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo na may tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkakaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa, si Papa Francisco, ni Onisto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng napagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
kami adya sa lahat ng masama, Panginoon, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabi karangatin ang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyo. Narito ang kordero ng Diyos na siyang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piling ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag na sa itinuro ng mga apostol sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayong mapaya pagtaglay ang pag-ibig ni Kristo, ibahagi natin sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.